Good morning, class. Bakit kayo naka-off-cam lahat? Sige, ganito. Kapag tinawag ko yung pangalan, mag-on kayo ng cam ha. At simulan natin kay Addison Jake, Anderson David, Garcia Ivan. Yes, miss. On cam, please. Sorry, miss, but my camera isn't working. You should have told me earlier, Mr. Garcia. It's okay. Occurrence of problems is not always expected. Adams Olivia. Garcia Ivy? Garcia. Present, miss. Kumakain ka ba sa class ko? Hindi pa po kasi ako nagbe-breakfast, miss. Me too. Hindi pa ako nagbe-breakfast, but I don't eat during class. Eh di kumain ka rin. Bawal ngang kumain during class, di ba? Mr. Garcia, Miss Garcia, para kayong mga bata. Sorry, miss. It's okay, Miss Garcia. Pero ayoko nang maulit to, ha? Yes, miss. Magkaano-ano nga pala kayo? Hindi ko po siya kilala. Akala ko mag-asawa kayo eh. Ako? Papatol dyan? Never. Asa ka naman papatulan rin kita? Oh, ayan na naman kayo. First day eh. Miss Garcia, Mr. Garcia, kayo ang maglalaban para sa debate natin ngayon. Kaya humanda kayo, ang topic nyo, death penalty. Okay po. Mr. Garcia and Miss Garcia, ready na ba kayo? Yes, miss. Do you agree to have death penalty here in our country? First one to tell point of view is Mr. Garcia. Mr. Garcia, go ahead. I agree to have death penalty here in the Philippines. Unang-una, hindi nabibigyan ng sapat na hustisya ang mga naapi, gaya ng mga pinatay, winalang hiya, at ginahasa. Naniniwala ako na kung anong kinuha, siya ring dapat kapalit. I don't agree to have death penalty here or anywhere in the world dahil naniniwala ako na lahat ng tao ay may karapatang mabuhay, magbago, at magsisi sa nagawa nila. Maraming paraan to give them punishment like lifetime imprisonment, right? Kagaya nga ng sinabi mo, naniniwala ako na lahat ng tao ay may karapatang mabuhay, magbago, at magsisi. Tanong ko sa'yo, kung ganyan ang pag-iisip ng marami, ano na lang mangyari sa bansa natin? Gugustuhin ko na lang maging isang kriminal dahil pwede naman akong magbago at magsisi pagkatapos kong gumawa ng bagay na alam ko namang mali sa una pa lang. Yeah, I do get your point, pero taas na lang bang sagot para maging mapayapa ang isang bansa? Ayos lang sana kung yun na lang option natin to have a peaceful country. Pero hindi eh, napakaraming parusa na pwedeng gamitin ng hindi pumapat. If you only know what you're saying, sa tingin mo ba, ganun na lang yun? May karapatan pa ba silang mabuhay? Kung sumira sila ng buhay ng isang buong pamilya, paano naman yung naiwang pamilya ng mga pinatay nila? Wala ba silang karapatan na mabuhay? Parang pinatay na rin sila kung ilalagay mo yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Okay guys, enough na. Let's give them a sound of applause. Parehong magagaling at may point ang kanilang opinion. Good morning, class. Okay, I have a question. Pero opinion nyo lang naman. Sa inyong palagay, ayos ba sa inyo ang pamumuno ni Pangulong Benjamin sa ating bansa? At bakit? Anyone? Sir, Yes, Miss Garcia. para po sa akin, agree ako sa pamumuno ni Pangulong Benjamin sa ating bansa. Dahil madami na rin siyang natupad sa mga pangako niya, kagaya ng pag-confiscate ng mga droga, sa pagbigay ng matitira ng mga batang kalye o matatanda, at higit sa lahat sa paglagay ng evacuation center sa bawat barangay. Siya lang ang nakapagpatupad ng ganun, kaya masasabi ko, the best ang Pangulo natin ngayon. Hindi rin. Yes, Mr. Garcia. Para sa akin, hindi ako agree sa pamumuno ni Pangulong Benjamin. Kasi kung the best siya, bakit may mga kriminal pa rin na nakakalayang gawin ang mga gusto nila? Sige, anong masasabi mo dun, Miss Garcia? Bakit niya pa rin tinutupad yung extrajudicial killing na pinangako niya? Siguro, sabihin na natin, na-realize ni Pangulong Benjamin na hindi lahat ng nasa kulungan ay kriminal. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, may mga tao pa rin handang magbago. Masasabi nga natin na di lahat ng nasa kulungan ay kriminal. Pero maaari namang isaayos to, di ba? Kung the best talaga yung Pangulo mo at nais talagang maglingkod sa bayan, edi sana isinaayos na yung justice system sa bansa natin. Bakit hanggang ngayon ganun pa rin? Ilang Pangulo na nagdaan, hindi pa rin nagbabago ang hindi pantay na paghusga sa kung sino ang tunay na mali at may kasalanan. Seryoso? Ano bang pinaglalaban mo? Kasi kanina ka pa. Bakit ka ba galit na galit? Kasi mali ang pinaglalaban mo. Opinion ko lang yun, Ivan. Okay, enough, Mr. Garcia and Miss Garcia. Oh, bakit nag-leave yun? Napikon po yata, sir.
Asan na kaya yung lalaki na yun? Bakit di kaya siya pumasok? Bakit ko ba siya iniisip? Masyado nga siyang masungit sa akin. Napaka-OA ba naman kasi? Para yun lang galit na galit agad. Nakaka-curious tuloy. Ma-search nga sa social media niya. Sino siya dito? Pa-mysterious pa kasi. Ano kayang itsura niya? Bakit ko ba kasi hinahanap yun? Pero, saan ko kaya siya mahahanap? Ah, alam ko na, sa GC. Bobo Ivy. Ba naman yan? Wala man lang kahit isang post o picture. I-chat ko kaya. Baka isin lang ako. Sige na nga. Pag ako hindi pinansin neto, hindi ko talaga sa kanya isisend yung lecture namin. Wow! Nag-reply kay Olivia tapos sa akin hindi. Katapos kong isend yung lecture kanina. Inad ako. Confirm ko ba? Bukas na. Tinatamad ako eh. Mr. Garcia, bakit hindi ka pumasok sa class ko? At nung isang araw, umalis ka kaagad pagkatapos yung magbangayan ni Miss Garcia. I'm sorry, sir. Miss Garcia, may tanong ka pa ba kay Mr. Garcia? Bakit ka apektado sa topic natin about death penalty at sa tanong ni Sir? Dahil hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng magulang ko. Sorry, Mr. Garcia. Okay, dahil absent ka, exempted ka sa quiz today. No, sir. Magkukwis po ako. Sigurado ka? Yes po. Okay, ang highest sa boys. Wow, very good, Mr. Garcia. Na-perfect mo ang quiz. Absent ka pa niyan, ha? At ganun din sa'yo, Miss Garcia. Na-perfect mo rin ang quiz. Congrats sa inyong dalawa. Maiwan ko na kayo. Ivy. Uy, wake up. Ivy. Hello, Ivy. Ivy, wala na si Miss. Sorry, asan sila? Kanina pa umalis. Nakita ba nila ako? Yeah, Nakakahiya. di naman. Cute mo kaya? Sige na, bye-bye na. Anyways, Ivy, thank you. For what? Thank you kahapon kasi sinend mo yung lecture kaya ako na-perfect yung quiz. Yun ba? Wala yun. Congrats nga pala sa'yo Sa'yo rin. Congrats. Hi pa, housework. Hi, Nak. Ito medyo pagod. Ikaw, kumusta OC mo? Ayun, okay naman po. Naka-perfect po ako ng quiz kanina. Nox, that's my girl. Nga pala pa, pupuntahan ko pala si mama. Sama ka po? Di na, anak. Ikumusta mo na lang ako sa mama mo. Mag-iingat ka. Okay po pa. Thank you po. Hi, Doc. Ivy, Grabe, ang ganda naman ng doktor na to. mana sa'yo? Naman, kamusta ka naman dito, ma? Eto, ayos naman anak. Kayo ng papa mo. Ayos lang din po. Si Tito po. Hello po, Tito. Kumusta po kayo? Balik na ako sa work ko, nak. Ingat ka. Sige po, ma. Tito, aalis na po ako. Hi? Are you okay? Kanina ka pa dyan. Yeah. Sorry. Umiikot-ikot lang ako. Nakita kitang umiiyak. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ivy nga pala. Isaac, nice to meet you. Bakit ka umiiyak? Nakikita mo yung babae na yun? Oo. She's my sister. Alam mo, hindi naman talaga siya baliw. Ano nangyari sa kanya? Na-rape siya. Na-trauma. Kaya nabaliw siya. I'm sorry to hear that. Ikaw, why are you here? Sinong dinadalaw mo dito? Yung mama ko, Kumusta siya? psychiatrist siya dito. Ah, sorry. Akala ko. Ice cream nga pala.
natunaw na. Thank you. Ivy, pwede ko ba mahingi yung number mo? Yeah, sure. Mukha ka namang mabait eh. Mabait talaga ako. Nag-aaral ka pa ba? Oo. Alam mo ba kanina, nakatulog ako sa OC namin kasi hinihintay namin yung next teacher namin. Tapos, naka-on cam pala ako. Oh, anong nangyari? Ayun, nakakahiya kasi nakita ako ng mga kaklase kong tulog. Nakanganga ka pa nun. Nakakahiya talaga sobra. Tapos, binantayan pa ako ng isa kong kaklase. Pero, buti na lang ginising niya ako. Kasi mukha talaga akong tanga kanina. So, papasok ka pa bukas? Di ko nga rin alam eh. Baka pagtawanan lang nila ako. Panigurado yun. Bug2 TV. Please subscribe and hit the notification button.